Sir James, dito po sa pinaka-recent 'no, na lumabas na, Second Congressional Commission on Education o EDCOM, ay umaabot pa po sa mahigit 4 na milyong mag-aral yung hindi po nakakatugon sa batayang, pagmamantayan ng pagbasa, mula grade 1 hanggang grade 3. And, nasa 33% mahigit yung, mga mag-aaral na nasa low emerging readers. Sir James, anong ibig sabihin po nito 'pag sinabi nating mga low emerging readers? Mm. Ito po ay isang masasabi nating alarming indicator Hmm, of the worsening, lumalalang kalagayan ng edukasyon sa ating bansa sapagkat napakahalaga po ng pagbabasa sa larangan ng edukasyon. Kung mapapansin po ninyo noong araw, yan po yung mga pangunahin o basic na dapat pong maging pundasyon ng isang bata. Reading, writing, arithmetic, yung tinatawag nating 3R. Kaya kung yung isa dito, yung reading, ay magkakaroon ng problema, ay nasisira yung pundasyon ng pagkakaroon ng mabuting edukasyon ng isang mag-aaral. Well, hindi lamang kasi ang nais natin ay yung basta lang nakababasa. hmm, So ibang bagay po ito, yung nakakabasa po yung isang mag-aaral at iba pa rin po yung tinatawag nating reading with comprehension. Dahil alam naman po natin na may mga instruction, lalo na po sa mga pagsusulit o lalo na sa kahit na po sa mathematics. May mga worded problems po tayo na ang instruction ay written in English. Kaya hindi lang po basta nakababasa ang kailangan natin, kundi nakababasa ang estudyante ng may pag-unawa. At para po sa amin sa ASERT, particularly sa ASERT CL Union, hindi lamang po yung statistics o yung bilang yung nakababahala, kundi ito po ay talagang tumatawag ng isang mabilis na pag-aksyon tungkol dito. Ah, Matagal na po nating nababanggit ito na dapat nang i-consider yung iba't ibang mga kadahilanan ng pagdaos-dos ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. So paulit-ulit natin sinasabi, meron pa rin mga marami pa rin mga lugar dito sa ating bansa ang overcrowded na classroom, lack of sufficient learning resources, hindi po sapat na suporta para sa teachers development at yung absence ng systematic at long-term programs para talagang mapalakas to strengthen the early grade reading and comprehension ng ating pong mga mag-aaral. Sir James, sa pagtutok po ninyo sa Second Congressional Commission on Education o EDCOM, ano ba yung dahilan kung bakit ganito kataas yung porsiyento o bilang ng mga mag-aaral po natin from grade 1 to grade 3 na, yun nga, hindi po nakakatugon sa batayang pamantayan po sa pagbabasa, Sir James? Well, maraming bagay po 'yan, ano ho, na mai-attribute natin sa maraming bagay kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong problema. Isa na ritong nakikita natin, of course, yung unti-unti parang pagkawala ng interes ng ating mga mag-aaral. Nung araw, kung matatandaan po ninyo, ang mga bata po ay hanggang sa bahay ay nagpa-practice sa kanilang pagbabasa. Elementary level po yan. Ano ho? Nawawala na po yung mga ganitong study habits ng ating pong mga mag-aaral na ako sa tingin ko, personally, ito ay malaking kawalan para po sa ating mga mag-aaral. Marami na po kasing mga kaagaw na marami mga bagay ang umaagaw sa kanyang atensyon, ano? Lalong-lalo na ngayon na tayo ay nasa digital world na at yung mga gadget, yung iba pa mga bagay na pinagkakaabalahan ngayon ng mga mag-aaral o ng maraming tao, isa po yan sa mga nakakasira talaga sa pag-aaral ng mga bata. Pangalawa, ay i-connect na naman natin, ano? Kasi hindi mo na talaga hindi katulad nung araw na kapag halimbawa nung elementary, kapag ang bata hindi nakabasa, merong mga disciplinary action na ginagawa. Maaaring yung iba pinapatayo sa harapan hangga't hindi siya nakakabasa.
Kaya ang mga bata talagang magpupursige. Hindi katulad ngayon na hindi mo na kayang pilitin ng bata. Nawawala ng authority ang guro sa loob ng paaralan. Bakit? Dahil sa takot na sila ay mabalikan. So maraming mga batas ang mga pumuprotekta sa mga bata. At ngayon ay kasama na rin yung mga magulang na pagka hindi naibigay yung gusto ng bata ay parang ang tingin sa mga guro ay parang kaaway ng mga magulang. So yung mga ganitong bagay ay nagko-contribute ng malaki. Kaya nawawala na rin ang interest ng ating mga mag-aaral sa Mhm. pag